Bago tayo magsimula mga tropa, gusto ko lang munang sabihin sa inyo na pwede na kayong mag-avail dito sa Rocket PH ko. Ilalagay ko na lang yung link neto sa description ng video. Ito nga pala yung ID template natin at hindi lang ID template yung inilagay ko dito. Meron tayong mga passport at meron tayong mga calling card na template at rep magnet na drag and drop. Kahit papano 120 ko lang siya pinresyo. At mga tropa, kung gusto nyo naman ng medyo one-time payment lang, meron tayong tinatawag dito na cloud server. Etong template natin na to, as in full package na siya para sa sisimulan ninyo na printing business na kahit papano talagang hindi na kayo mahihirapan. Kung medyo mahihirapan man kayo dito, ang mangyayari na lang, i-edit ninyo yung mga pangalan or kung ano yung mga details ng mga customer ninyo. Talagang mga naka-upload dito ay mga editables. Kung meron man mga hindi editables dito, usually ito yung mga naka 3D design, for mugs, printing, and yung mga sticker template natin available din dito. Meron tayong mga pang Christian sticker and meron tayong mga school template dito, Canva template, name tags, at mga subject na mga para sa mga notebook sticker, chip bag, wedding invitation, as in lahat na ng possible na template na kailangan nyo nandito na talaga. And yung iba, to tell you honestly, hindi mga editable, pero kahit papano naman yung mga nakalagay dito, talagang yung iba may edit mo kasi personal na ginagamit ko din to. Ako mismo ina-upload ko dito yung mga template na nakukuha ko din at yung mga ginagawa kong template kasi gamit ko to mismo. Etong template na to, nagkakaroon lang kayo ng access at lifetime yung access ninyo dito. At without further ado, simulan na nga natin yung ating vlogs at kung gusto nyo mag-avail neto, message lang kayo sa ating Facebook page. Ang content natin para sa ngayong araw na to, napakarami nang nagtatanong sa akin at hindi ko na i-gatekeep kung papaano ayusin etong error na nai-encounter natin. Pagpasensyahan nyo na ako nung mga medyo nakaraang buwan dahil hindi ko kayo sinasagot ng diretsa kasi ini-experiment ko pa kung papaano maayos talaga etong problema natin dito sa Epson printers. At hindi lang Epson printers ang nakaka-experience neto. Lahat ng mga brand ng mga printer, kahit yung mga high-end, nagkakaroon ng offline. At eto na nga, basahin muna natin yung mga nagko-comment sa atin. Shoutout natin to si Jason Cabs. 1 month ago pa yung mga comment nila dito. Medyo nakakahiya kasi hindi ko sila sinasagot ng diretsa. Sabi niya dito, boss, bagong bili Epson 5290 ko. Pansin ko lang, need ba talaga mag-restart ng PC para ma-read ulit yung printer once na ma-i-off? Ito nga yung mga problem na nai-encounter natin. Once na pinapatay bukas natin yung Epson printer natin, kahit nga hindi Epson printer, nagkakaroon ng problema or hindi na didetect ng mga computer natin or mga laptop yung ating printer. Once na tinurn on or tinurn off ninyo, yung tipong pinapatay sindi ninyo, nai-experience ko rin yan. And kung bubuhayin nyo naman at meron tayong mga ginagawang mga technique or yung sa services, kung alam nyo tong strategy na to, yung hahanapin ninyo yung spooler dito na application, tapos i-stop ninyo and i-run ninyo. Etong spooler na to, konektado to sa mga printer natin. Huwag nyo tong i-stop at yun nga yung mga usually na nagiging fix natin, yung ini-stop tapos nire-restart. Ang nangyayari kapag in-start nyo to or in-stop and start ninyo, nagpiprint ng random sheet sa ating mga printer. Napakaraming nakukonsume na papel, siguro mga 4. Nagpiprint ng mga kung ano-ano. Ito yung mga nakalagay, yung host local, etc. User agent, Windows Internet Print Provider. Alam ko na yung experience nyo yan. At usually 3 or 4 na bond paper yung nakukonsume ng inyong mga printer na nagpiprint ng random sheet. Tapos kapag na problema na kayo, nakita ninyo na nagprint, medyo may naiipit pa na kalahati na hindi nagtutuloy, tapos i-restart ninyo yung computer, i-restart ninyo yung printer, tsaka pa nagkakaayos or tsaka pa napipix yung problem. So napaka-hassle naman talaga kapag ginagawa nyo yun, na once na kailangan nyo na mag-restart at sinasabi ko nga sa inyo, hindi ko na i-gatekeep kung paano ayusin to. Pero basahin muna natin etong comment ni Official Real Life Content. Sabi nyo dito, bakit di ko po makita ang printer ko? Epson 3210, nakakonect naman sa PC and naka-on din yung printer pero hindi nga na-open. Ayan yung mga problem na nai-experience natin recently. As in
recently lang talaga yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. At eto na naman si Juan Pablo, sabi niya dito, na-experience niyo na po ba mag-print kayo, ayaw mag-print kasi offline daw. Yes, eto nga, na-experience nga natin yan. And need nga daw i-restart. Napakadami mga tropa na mga nagtatanong tungkol dito. Pasensya na talaga kasi ini-experiment ko pa, ini-explore ko pa kung paano siya talaga aayusin. At eto pa yung mga nagiging senaryo natin mga tropa, no? Sa control panel, tapos ipupunta natin sa hardware and printer, nagkakaroon ng mga doble-doble na kopya etong mga printer natin. So eto, no, bubuhayin ko muna yung printer ko para maipakita ko sa inyo na okay na talaga at wala nang problema. Buhayin lang natin at makikita natin magiging active na ulit to. So naglo-loading pa, hindi na ako gagamit ng iba pang camera para hindi na ako masyado matamad-tamad mag-edit. Diba kasi nakatamad mag-edit. Ayan, buhay na. So nakita ninyo, nag-open na siya. As in, okay na. Tapos ganito pa yung mga ginagawa nyo. Diba usually, pinupuntahan ninyo yung printer properties, tapos pinupuntahan ninyo yung port. Naghahang yung inyong mga computer or hindi nyo nagagalaw to. Ayun yung mga nai-encounter nyo na nga na problema. Pupuntahan nyo pa dito minsan, diba sa CWATS printing, meron kayong tinitignan dito and nakikita ninyo dito yung use printer offline, minsan naka-check to, tapos i-uncheck ninyo pero hindi pa rin gumagana. Ayan yung mga usually na nakikita ninyo sa internet or sa YouTube na mga tutorial kung paano gumana ulit yung mga printer natin, di ba? Usually napakadaming video na sinasabi kapag hindi daw nadedetect yung ating printer, pupunta lang kayo dito sa CWATS printing, tapos hanapin nyo yung printer ninyo. Dito sa printer, naka-check tong use printer offline, i-uncheck nyo lang. Mga tropa, kahit ginagawa nyo yun, nai-encounter nyo pa rin yung problema kasi hindi talaga yon yung pinaka-fix, diba? So without further ado ulit, tuturo ko na sa inyo. Eto na. At syempre kahit papano naman, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at i-share ninyo sa mga tropa din ninyo kung paano ayusin dyan. At sa mga technician dyan na mga kagaya ko, yung mga tumiteknik at medyo sumaside hustle, eto, no, maaari nyo nang maayos yung mga nakikita ninyo na post kung paano ayusin. And sana naman kahit papano mag-subscribe kayo dito, no, dito sa ating channel na to. So eto na nga. Once na pinapatay bukas ninyo yung inyong mga printer, kapag nag-print ulit kayo, hindi na gumagana or nagiging pending yung inyong mga documents, at kahit na i-delete ninyo dito yung inyong mga pinrint ay ayaw ma-delete. Tapos kailangan yung i-restart. Para tuluyan nang maayos etong ating problema dito sa pagiging offline ng ating printer, kailangan nyo muna mag-restart and kailangan yung i-uninstall etong nakikita ninyo. Eto yung drivers na in-install natin kapag bago yung ating printer or para gumana yung ating printer. Nagkakaroon nga ng dalawang kopya, kailangan mai-uninstall ninyo parehas yan. Right click nyo, tapos pindutin nyo yung shift para dalawa yung mapindot ninyo dito, and click nyo yung OK para ma-uninstall na natin yan. And lalabas tong mga to, click nyo lang yung mga yan, yes nyo lang. Yung mga pending dito mawawala yan, hayaan nyo lang yan mga tropa ko, kasi hindi nyo talaga yan madidelete, or kung madelete nyo man yan kasi nga nag-uninstall na kayo. Eto na yung process mga tropa para tuloy-tuloy na nating maayos etong pagwala nung offline or hindi na detect yung ating printer. Kailangan nyo talaga siyang i-uninstall mga tropa. Kung ano man yung mga printer ninyo dyan na nagloloko or nagiging doble-doble yung inyong mga drivers, at kailangan nyo rin ditong i-remove. Ito yung tinatawag na clean and install. Punta kayo sa printers and scanner, remove nyo siya dito. Tapos kailangan nyo siyang i-restart after ng procedure na to. Magre-restart kayo and ituturo ko sa inyo yung next step. At mga tropa, halimbawa nandito pa rin yung printer na in-uninstall ninyo, tignan ninyo wala rin ako ditong Epson 3110. Ang gagawin ninyo, pindutin nyo yung Windows tapos R, lalabas etong run, at tandaan nyo etong itatype natin dito, ilalagay ko na lang din to sa description, tapos click nyo yung OK, makikita ninyo dito yung printer server properties. Wala akong nakalagay dito na Epson 3110. Ito yung Epson 3110. Nakikita nyo dito, di ba wala siya? I-remove nyo to mga tropa, no? Ayan, no? Remove printer driver package. Ayan. And i-click nyo yung OK.
Halimbawa to mga tropa na once na uninstall na natin dun sa unang ipinakita ko, tapos meron pa rin dito sa printer server properties, i-remove nyo rin dito. Ayan o, i-click nyo yung okay and i-restart din ninyo yung inyong mga computer. At pagkatapos nyo ngang mag-restart ng inyong mga computer, mga tropa, kailangan nyong i-update yung inyong computer or yung inyong operating system. Tandaan nyo mga tropa, no, kung gagawin nyo etong mga steps na to, kailangan naka-turn off yung inyong mga printer. Unang-una, kailangan nyong patayin muna yung printer. Tandaan nyo yun ha. And dito nga, kailangan nyong i-update yung operating system ninyo. I-type nyo lang dito Windows Update. Hanapin nyo yung check for updates and lalabas na dito yung Windows Update. Sa mga gumagamit ng mga fake na Windows operating system, baka hindi ninyo mai-update yung inyong mga operating system, kailangan dapat genuine yung inyong mga keys. Kung gusto nyo mag-avail ng mga pang-update or yung mga genuine na keys, i-message nyo lang ako, baka matulungan ko kayo. Kahit papano, mababa lang naman yung sinisingil natin sa mga genuine na pang-upgrade dito. Kailangan nyo tong i-update, hanapin nyo dito, pindutin nyo lang tong check for updates para ma-install na ulit natin yung drivers nung printer. Tandaan nyo, ito yung next step. Kailangan nyo munang i-update yung Windows operating system ninyo bago nyo ulit i-install etong mga drivers ng printer natin. Ito talaga yung pinaka problema natin kung bakit natin na-i-encounter yung pagiging offline ng ating printer kapag tini-turn off and tini-turn on natin yung pagpatay bukas nga ng ating printer. Kailangan update nyo yung Windows operating system natin kasi merong conflict dun sa spooler or dito sa operating system natin na itong mga nakaraan na Windows update. And kung ma-update na ninyo to, kung susundan ninyo yung tutorial natin na to, hindi nyo na mai-encounter yung pag-offline ng inyong mga printer kahit na ipatay bukas ninyo yung inyong mga Epson printer or kahit ano pang brand ng printer yan. Dito sa Windows pag-update natin, nakadepende kung gaano katagal yung inyong updating. Kasi halimbawa, hindi nyo talaga ina-update yung computer ninyo, talagang medyo matagal yan. At kung mabagal yung inyong internet, medyo matagal din talaga yan. Pero once na nakalagay dito 100% na, i-restart na ninyo yung inyong computer. At pagkatapos nun, dun pa lang tayo mag-i-install ng printer drivers natin. At inuulit ko, huwag nyo munang bubuhayin yung inyong mga printer. Once na tapos na kayong mag-restart at tapos na din mag-update, dito na tayo mag-i-install ng drivers natin. I-download nyo na lang yung printer driver ninyo sa internet at ilalagay ko na lang yung pinaka full tutorial neto kung talagang as in wala kayong idea sa pag-install ng mga drivers. Ilalagay ko na lang sa description kung paano yung gagawin. Pero nakikita naman dito sa screen natin kung paano yung ginagawa ko. Dito select tayo ng printer port or kahit ano naman iselect nyo dyan, basta yung printer port yung ilalagay ninyo, yung USB. At pinili ko nga yung number 4 ata yung pinili ko dito. Tapos, ayan, once na okay na yon, na-install na natin. At kung naaalala nyo, yung code na itinuro ko sa inyo para hindi na kayo malito-lito, dito sa pagpunta sa Printer Server Property, dito sa Advanced tab, pupunta kayo tapos i-uncheck ninyo etong dalawa. Ayan, yung dalawang yang tinuturo ko, dapat naka-uncheck yan and click nyo yung OK. Konting recap lang tayo sa mga pinagagawa natin. Kailangan ninyo i-uninstall yung printer driver dun sa control panel at nakita nyo kung naging dalawa yung inyong printer driver, parehas nyo yan i-uninstall. At kung meron kayong mga pang borderless na ginawang drivers or yung Epson 382, i-uninstall nyo din yon. And kailangan ninyo ng clean uninstall. Pupunta kayo dun sa Printer Server Properties, i-uninstall din ninyo yung drivers doon kung nakalagay pa doon at kailangan ninyo mag-restart.
And after nun, kailangan nyong mag-Windows update at inuulit ko, gagawin nyo lahat ng mga process na to nang nakapatay yung inyong mga printer. Once na tapos na yung Windows update, magre-restart kayo ng PC and dun pa lang kayo mag-i-install ulit ng mga drivers. Install nyo na yung printer driver nyo kung Epson 5290 at isabayin nyo na rin yung pag-install ng mga pang borderless na drivers, yung Epson 382. And pagkatapos nun, kailangan nyo i-uncheck etong dalawang to na nakikita ninyo dito sa screen natin. And kailangan nyo ulit mag-restart at pagkatapos nung mga mahabang proseso na yon, okay na ulit yung inyong mga printer. Pwede nyo na ulit ipatay bukas yung mga printer ninyo. Hindi na yan mag-offline. So, eto na nga. Dito na natin tapusin. Medyo mahaba na yung vlogs natin. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto. Mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili